Hi, kumusta kayo? Meron din ba kayong alagang hamster? Kami may alaga na isang babae, si Muffin, at ang lalaki, si Waffle. Ayan, sa nakikita ninyo, bagong anak, si Muffin. Ngayon, 4 days old na tong mga baby niya. Bale, 7 lahat itong babies ni Muffin. Ayan, ang cute. 4 days old sila. Ayan. At hopefully talaga alagaan na niya to ng maayos dahil pa third time na ata or more than pa niyang pagbubuntis to. Nung una wala talaga kaming kaalam-alam sa pag-aalaga ng mga ganto na bagong anak at bagong panganak na hamster. So nung mga una, sigurado marami akong maling nagawa kaya nauuwi lang sa pagkain niya sa kanyang mga babies. Ayun. Kaya talagang sabi ko nga kung magbuntis man siya ngayon, last na pagbubuntis na niya talaga, hindi ko na talaga siya isasama kay Waffle para magbuntis ulit kasi naaawa na ako sa kanya. Itong huli namayat na siya kasi kakaanak nga lang, 7 din yun. Tapos nakain niya rin lahat hanggang sa may natirang isa, umabot ng 2 weeks yon pero kinain niya pa rin. Siguro dahil may mga ginawa nga akong mali, kaya kinain niya pa rin. Si Muffin ay binili ng anak ko noong January 16. Ayun. Tapos, binili ko naman si Waffle ng mahigit 1 week. Nauna lang si Muffin. At ayun nga, habang nagsama sila, habang lumalaki, para nakailang pagbubuntis na nga tong si Muffin. Kaya na-stress talaga ako nung hindi siya makapagpatuloy ng mga babies. Kinakain niya. Kaya, nanood ako ng mga tutorials, tapos, inisip ko kung ano yung mga pagkakamaling ginawa ko. Minsan, nagtatanong din ako kay AI, para kung ano mga dapat kong gawin para hindi nakainin ni Muffin yung kanyang mga anak. Ayun, so, sana magtuloy-tuloy na siya. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng tips, paano pagpalaki ng mga babies para hindi siya kainin ng kanyang mommy. Una, kapag nakita nyong malaking-malaki na yung tiyan niya, makikita nyo naman yun. Pag malapit na siyang umanak, malaki na yung tiyan. Parang tao din yan, malaking-malaki na ang tiyan. Tapos parang mababa na yung babies, kita mo malapit na siyang lumabas. At naglalabasan na din yung mga breast niya, dede, yun. Dahil, syempre, naging visible na siya dahil malapit na siyang gamitin ng kanya mga babies. 'Di ba? Ayun, kapag nakita nyo nga na ganun na siya, malapit na yung anak, mga 1, 2, 3 days yan na anak na yan. Kaya dapat linisan ng maigi ang kanilang cage. Dapat ay medyo malaki yung cage na pag-aanakan niya. Meron ding hiding place para sa mga babies para naiitago ng mami ang mga baby. Tuwing may maririnig silang ingay, kaluskos o pakakainin mo, na nakatago lang yung baby doon. Natuwa nga ako minsang pinakain ko si Muffin. Nung after ko siyang pakainin, tapos isinarado ko na yung pintuan ng kanyang cage, nakita ko, bumalik talaga siya dun sa area ng kanyang mga baby, sa hiding place. At parang binibilang niya kung may nagkulang, kung may nawala. Inisa-isa niya talaga itinatapat yung bibig niya dun sa mga baby. So, binibilang niya siguro kung kumpleto or meron ba akong kinuha. Ayun. So, kung may kinuha ako, very bad yon. Bawal kasi siyang hawakan ang mga babies. Kahit ang mami, huwag niya ring hahawakan. Ang kailangan lang natin, magbigay ng painom, tubig, at siguraduhin natin bago sila umanak, may malinis silang cage. At dapat talaga meron silang hiding place para dun sa mga babies. Para feeling ng mami, secured yung mga baby niya dun sa hiding place na yon. Gaya dyan sa nakikita nyo. At ayun nga, wag natin silang hahawakan. Wag na wag dahil yun ang ayaw ng mami, nai-stress siya. Ayun. At sunod, kailangan palagi nga silang maraming pagkain, maraming tubig, para maiwasan na magutom at tendency na makain niya yung kanyang mga baby kasi nagugutom siya. Ayun. 2 to 3 weeks bago natin ihiwalay sila sa kanyang mommies. Ayun, napaghiwalay ng babae sa lalaki kasi hindi sila pwedeng magsama. Paglaki, baka biglang magbuntis. Very bad din yun. Ano po,
Ayun, bigyan nyo palagi sila ng malunggay na masustansyang pagkain. Malunggay at yung white ng egg para mas malakas ang ating bagong panganak na mami, at yung sa malunggay para palagi siyang maraming milk na maibigay sa kanya mga babies. Papakita ko na din sa inyo ito si Waffle. Ayan, kung nakikita nyo, kasama yung pinakilala ko lang din sa kanya itong aming rabbit na si Mochi. Ayan, thank you, good luck sa inyo. Pwede po kayo magtanong kung meron kayong mga gusto pang malaman tungkol sa pagpapalaki ng hamsters, ng rabbit. Mag-subscribe na rin po kayo para sa mga iba pa pong updates. Ayan, thank you po sa inyo. Thank you for watching. God bless.